sa ating pong pag-aaral, no? Ngayon, kinuha po natin itong ating subject, yung Daniel's 70th week, dahil kasi it is related do sa tinatawag na ating study. Of course, Nehemiah chapter 8 speaks about yung feast na napag-aralan po natin yung Feast of Trumpet at yung Feast of Tabernacles, no? Then we go do sa meaning niya na kung saan yung Feast of Trumpet looks forward doon sa rapture. Yan po yun, no? Na Jesus will going to meet us. At yung, I should say, tabernacle naman is yung millennial reign ni Jesus when He returns back to reign and to rule dito sa lupa, no? To bring righteousness. Ngayon, we are going to study yung Daniel 70th week for us to understand yung relationship ng rapture dito sa Daniel. Tayo ay magkaroon ng tinatawag na enlightenment, no? Alam ko na some of you are theologians, no? May mga, I should say, Bible school background o yung mga iba siguro sa mga seminars, no? But we will go all together para doon sa hindi pa malinaw o hindi pa, I should say, properly understood itong ating papag-aralan, no? For us to really understand. Yun ang nais ng Panginoon for us na maunawaan natin sapagkat kung naunawaan natin din nakakasunod tayo sa kanyang gagawin, no? At yun ang nais ng Panginoon. Okay, nagbigay pa ako ng advanced reading, no? At yung nga po sa Daniel chapter 9. Okay, sa ating pong pag-aaral na kung saan dito po doon sa tinatawag na rapture of the saints. So let us look dito sa Daniel chapter 9. Bago tayo tumungo siguro dito, let me give you a little bit yung background nito, no? Na kung saan sinabi ng Panginoon na kung hindi sila magiging tapat sa kanilang paglakad, no? Sa ibibigay ng Diyos na lupain sa kanila, sila ay aalisin ng Panginoon. At dahil po dito, no, kung saan dumating yung point na yon, no? Bakit isa sa mga kanilang kasalanan dito ay hindi po nila pinagpahinga ang lupa. Kasi yan po yung kasama sa commandment ng Panginoon, no? Na kung saan they are going to observe yung Sabat. At dahil dito, no, hinayaan ng Diyos na kung saan sila ay magkaroon ng tinatawag na judgment. Unang-una, yung tinatawag na Assyria, in-invade niya yung Northern Kingdom. Later on, si Nebuchadnezzar, in-invade niya yung Southern Kingdom o yung Judah, no? And they were taken to Babylon. At ito po yung tawag na diaspora, that they were taken out of the land, no? Na kung saan yung sinabi ni Prophet Jeremiah that they will be there for 70 years, no? Bakit? Kasi they are in violation of the land for 490 years. Kaya ang pinaka-equivalent niya na Sabbath is 70 years. Now, dito sa chapter 9 ng Daniel, kung atin po makikita rito, no? Si Daniel po, no, nananalangin po siya dito, no, na nagpipray siya. Ngayon, dito po sa kanyang prayer, no, na kung saan doon sa kanyang sinabi dito, no, regarding the prophet Jeremiah, no, sa verse, no,
Sabi niya, in the first year of the reign of Daniel, in the first year of his reign, si Darius po ito, King Darius. Sabi niya, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord come to Jeremiah the prophet. So, sinabi po ni Prophet Jeremiah na they will be exiled in the land or sa Babylon for 70 years. Sabi niya that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. At sabi niya sa verse 3, now I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. Ngayon, regarding dun na 70 years, I believe si Daniel sinisik niya, is it time for us to return back to our land? So yun po yun. I believe yun ang kanyang hinihingi sa Panginoon. So gumawa siya ng tinatawag na prayer. At dito po, no, sabi po dito, sa verse 23 ng chapter 9, at the beginning of thy supplications, ito po yung si Gabriel na, no, nagpakita sa kanya. Sabi niya sa verse 20, and while I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord God for the holy mountain of my God, sabi niya sa verse 21, yea, while I was speaking in prayer, even the man, Gabriel, whom he had seen in vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. At the beginning of thy supplications, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. So, nag-intervene si Daniel, si Gabriel sa prayer ni Daniel, no, na habang siya nanalangin na nagpakita o naghatid ng message si Gabriel, the angel from the Lord. Ito yung sinabi niya sa verse 24. 70 weeks are determined upon thy people. So, isibihin yung Jewish people or Israel. Sabi niya, and upon thy holy city. It means Jerusalem. To finish the transgression. Ayan po. So, ito po yon na kung saan ito yung ibinibigay ng Panginoon sa kanyang bansa at sa kanyang holy city. 70 weeks of years was given by Gabriel to Daniel, to the Jewish people, Israel, to holy city, Jerusalem. Ano yun? Sabi ng ganon, ito po, to finish the transgression. Number 1. Number 2, to make an end of sin. Number 3, to make atonement for wickedness. Number 4, to bring an everlasting righteousness. Number 5, to set up vision and prophecy. And number 6, to anoint the most holy place. Ito po yung 6 na bagay na i-accomplish ng Messiah when he returns back to Israel. So, sabi po dito, no? Know therefore and understand sa verse 25 that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks and 60, and 2 weeks the street shall be built again and the wall even in troublous times. Ayan. Then in verse 26, and after 60 and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with
a flood, and unto the end of the war, desolation are determined. So ayan po sa verses 25 at saka 26 yung po yung sinabi ng angel. Okay, unang-una po, no, sabi niya dito, from the issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem, there will be 7 weeks of years. So it means yung tinatawag na issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem, it means from the issuance up to restoration, there will be 49 years. Ngayon, ang question is, ano yung issuance of the command? So atin pong makikita, no, na kung saan si Daniel, he served yung apat na hari. Nag-start, I believe, itong kay Nebuchadnezzar, kay Cyrus, no, kay Cyrus, na kung saan si Cyrus nagbigay siya ng decree na ang mga Jew, they can return to their land at i-rebuild ang kanilang temple. But somehow, yung nauna pong umalis, na bumalik through Zerubbabel, yung kanyang leadership doon, no, na naantala po ito dahil kasi merong tinatawag na opposition in the land, no. Yan po yung naging problem. Then, atin po makikita, no, na si Ezra, meron siyang tinatawag na mga writings dito, no, na I believe ito po yung time ni meron siyang nagsimula siya sa time ni Cyrus, yung kanyang dinikri na bumalik ang mga Jew. Then meron din decree si Darius sa Jewish people, no, na kung saan yung pagpapaayos ng I should say temple at saka yung city. But somehow hindi ito, I should say, na push through, no, for some problem. At dito po sa Ezra chapter 7, no, merong decree dito si Artaxerxes, no, na kung saan dito sa kanyang decree dito sa chapter 7 ng Ezra, nakikita po natin dito, no, na kung saan siya ay nagbigay ng decree for them to return at bigyan ng tinatawag na kaayusan ang city, no. Dito bali kasi yung word na to restore and rebuild Jerusalem. Meron pong dalawang bagay yung tinatawag na restore at saka yung rebuild. Magkaiba po siyang bagay, no. First, alam po natin na nung si Nehemiah po ay bumalik sa Jerusalem to rebuild the wall, no. I believe that's part yung decree na nasasakop dito, no. Kasi simula sa issuance ng decree, it takes 49 years para tuluyan talagang ma-rebuild ang tinatawag na Jerusalem o yung city, yung holy city, no. Part nito yung ginawa ni Nehemiah, but somehow mayroong word na dito na sinasabi na restore. Isa sa mga meaning kasi ng restore is yung returning back to its original form. Yan po yon. Then mayroon din another meaning ng restore. Ito po yung tinatawag na return back what is being taken. Isibihin, kung meron kang kinuha, isusoli mo siya to the rightful owner. So what does it mean? It means, ibig sabihin, yung tinatawag restoration of the rule of the Jewish people. Hindi lang yung tinatawag na restoration of things na nilagay mo yung temple, nilagay yung mall, and inaayos mo yung kalsada, nirestore na. No? Pati yung tinatawag na rulership, yung tinatawag na authority na ito ibinibigay to Jewish people. Kaya nga, part nito yung tinatawag na pagiging governor ni Nehemiah. Kasi before that time, iba yung governor. Hindi siya, I should say, Jew, o hindi siya mananampalataya.
So kaya dito, nung si Nehemiah na, yung tinatawag na authority, meron na siya ngayon authority sa Judah, sa Holy City, no? Nakakapag-execute siya ng tinatawag na mga order kung ano yung dapat. So it mean, ito yung tinatawag na restoration at saka yung pagre-rebuild nga ng Jerusalem. So it takes them like 49 years para ma-restore and rebuild Jerusalem. Then secondly, from restored and rebuilt city until the coming of the Messiah, the Prince, there will be 62 weeks of year, a total of 434 years. Ayan po, no? Na kung saan, from the restoration of the city, there will be another 434 years sa pagdating ng Misaya, no? So, ayan po, ating pong makikita rito, no? Sabing ganon, then, after 62 weeks of years, the Anointed One will be cut off and denied his messianic kingdom and have nothing and no one to defend him. So, ating pong makikita yan dito, no? Na kung saan yung sinabi na 70 weeks, nagbigay ng 7 years na una, then nagbigay ng 62. So, yung total niya is 69 weeks. Then the Messiah will be cut off. So it means, alam po natin na si Jesus ang tinutukoy po dito, the Anointed One. At alam po natin nung dumating siya, he was proclaimed publicly by John the Baptist, no? Behold the Lamb of God, sabi nga doon, that takes away the sins of the world. Na kung saan, nakita po natin, no, sa Matthew chapter 3, verse 16, sabi po dito, after Jesus was baptized, he came up immediately out of the water, and behold, the heavens were opened, and he, John, saw the Spirit of God descending as a dove and lightning on him, Jesus. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased and delighted." So ito po yung tinatawag na anointing ni Jesus sa start ng kanyang ministry. The heaven opened at naroon ang Holy Spirit at naroon yung voice ng Father endorsing him, and he is the one being anointed. Kasi nga po, yung ginamit na word po dito nga na yung Messiah, no? Yung Anointed One. Na kung saan atin po makikita rito, no? Na yan po yung kanyang public ministry, at ganoon din atin po makikita rito, no, do sa Matthew chapter 21 verses 1 to 10. Ito naman po yung kanyang tinatawag na triumphant entry as recognized as king, no? Alam po natin na ang Messiah na he is also a king, no? Na winelcome po siya, yung kanyang triumphant entry sa Jerusalem, na kung saan Hosanna, the son of David. Siyan po yung kanyang recognition, but somehow he was rejected, he was not accepted, sinet aside po siya, at yung na siya po ay na-crucify doon sa kasalanan na inaatang sa kanya na hindi niya namang ginawa, no? At siya nga po, no, na nag-fulfill ng prophecy na the lamb that was sacrificed for the salvation of the world. Ayan po, na kung saan he is cut off, na putol po yun. So, kaya meron pang remaining na 1 week or 7 years na natitira na naiiwan, no? At ito nga po yung ating tinatawag na tribulation years, no? Na I should say na magaganap. So, sa
Isaiah chapter 61, this is another thing, no, for us to understand yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, no. Sabi niya dito sa Isaiah 61 verses 1 and 2, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach the good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, the opening of the prison to them that are bound." Sa verse 2, "To proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn." Let's go sa tinatawag na fulfillment niya sa prophecy na to ni Isaiah. So sabi po sa Luke, mag-start po ako sa verse 16 ng chapter 4. Luke chapter 4 verse 16. "And he came to Nazareth," ito po si Jesus, "where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day, and he stood for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written." Sabi po sa verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised." In verse 19, "To preach the acceptable year of the Lord." In verse 20, "And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him." In verse 21, "And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears." So sabi niya, this day is this scripture fulfilled in your ears. Itong araw na ito, ang nasusulat ay naganap. Ibig sabihin, ang inihula o ang pinopesiya ni Isaiah ay naganap sa araw na ito. So kung titignan po natin, kinote niya yung Isaiah 61 verse 1 dito ng Isaiah, no? At ikinote niya rin yung verse 2, sabi niya, "To proclaim the acceptable year of the Lord." Kung titignan po natin dito, no, i-compare natin yung dalawa, yung sa Isaiah at saka yung kinote niya sa Luke, meron pong kulang doon sa kinote ni Jesus, no? Ano po yung kulang? No, hindi niya sinabi yung "on the day of vengeance of our God, to comfort all the mourn." Ngayon, ang tanong natin, bakit kulang? Bakit hindi niya sinabi yung "on the day of vengeance of our God, and to comfort all that mourn"? No? Ito po yung sagot diyan, no? Yung nakato po ang Misaya, ibig sabihin, merong tinatawag na gap. Ito po, we call it to sa dispensation theology as the grace period. Tawag din po natin ito yung tinatawag na church age, na kung saan yung namatay si Jesus, sabi po sa account ng Gospels, yung Holy of Holies, yung veil, yung curtain sa Holy of Holies, it was ripped from top to bottom. And what does it mean? It means yung temple kasi it symbolizes yung presence ng God in the midst of His people. Now, yung curtain na rip off, so it means that the presence of God is everywhere na kung saan yung salvation not only belonging to the Jew, but it belongs to everyone, to the Gentile as well. So it means, kaya nga grace begins, yung grace period, o yung tinatawag na the church age, no? Na kung saan, ito na po yun, na
ang Holy Spirit is being poured out. No, wala na po siya sa tinatawag na Holy of Holies, but yung Holy Spirit ay, I should say, umalis na at nagkaroon na siya ng tinatawag na ministry para sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa na hindi lang sa Israel. Yun, kaya nga po church age o grace period. Ayan po. Kaya dito yung pagkakasabi dito ni Jesus to preach the acceptable year of the Lord. Ayan. To preach the acceptable year of the Lord. That's the year of the Lord na kung saan yung gospel is being preached sa Jew at sa Gentiles, no? Merong tinatawag na gap. Then yung natitirang 1 week doon sa Daniel 70th week na alam natin, it is the tribulation period. Ito po yung naka-reserve na mangyayari po na kung saan ito yung susunod na verse dito, no? To proclaim the acceptable year of the Lord, merong separation. On the day of, sabi nga nun, on the day of vengeance of our God. Ito po yung tribulation period wherein the vengeance of God will be felt dito sa lupa. At kaya nga, isibihin, yung 1 week na yon o yung remaining 1 year, the 70th week, that would be 7 years, no? Doon po yung tinatawag na vengeance of God, which is, we call it the tribulation period. So yun po yun. The day of vengeance. So alam natin yung vengeance, judgment, tsaka yung wrath of God, they are interrelated to one another. Yung between wrath of God at tsaka judgment, it's yung tinatawag na degree. Kasi sa judgment, meron pang hope para mag-repent. Pero sa vengeance, sa wrath of God, yung tinatawag na chances is maliit na, no? Katulad yan, yung sa Egypt, no? Yung judgment niya, binaba sa mga Egyptians. Pero sabihin, ilan sa kanila nag-repent. But somehow, yung nag-cross na sa Red Sea, sabihin, kinlosan ng God yung sea at they were drowned, no? So yun po yun. Wala nang chance para mag-repent. So sinabi niya dito, the day of vengeance of our God, and that is yung tinatawag na tribulation period, yung 7 years, at saka yung to comfort all that mourn, na kung saan I believe ito yung kanyang tinatawag na second coming at saka yung kanyang millennial reign, no? So alam natin na yung comma, semicolon at period is very important sa Bible. So ayan po, and they were separated by comma. So magkakaibang tinatawag na period sila na related doon sa ating pong pinag-aaralan na feast, no? So then thirdly, makikita po natin dito, no, sa Hosea chapter 6 verse 2. Meron din pong sinabi dito si prophet Hosea, no? Sabi niya sa chapter 6 verse 2, after 2 days will he revive us. Yung he, I believe, is the Messiah. Kasi yung word na us, so it means he's talking about his people, the Jewish people, no? O yung Israel. Sabi nga nun, after 2 days, he will revive us. And in the 3rd day, he will raise us up, and we shall live in his sight. Ayan po. Ito yung tinatawag na prophetic, no? Na kung saan, sabi dito, after 2 days, no? He will revive us. Na kung saan, yung call ng God, kasi yung tribulation period is part of the call of God towards his people, yung Jewish nation, no? Yung Israel, na kung saan they will experience yung tinatawag na Jacob's trouble, kung paano nagkaroon sila ng trouble when they were in Egypt, that they call to God, na kung saan yung hirap na kanilang dinanas, tumawag sila sa Diyos, umiyak sila sa Diyos, and God sent them the Redeemer.
na in the person of Moses. And the same thing dito sa tribulation, na sila ay iiyak, sila ay tatawag sa Diyos because yung hirap na kanilang dadaanan dito, no? Sabi dito, after 2 days. At alam po natin, no, sa 2 Peter chapter 3 verse 8, sabi po dito ni Apostle Peter, "But beloved, be not ignorant in this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years are one day." So, ibig sabihin, atin po makikita rito, since the Messiah cut off, no, there will be like 2,000 years na gap na mangyayari, no? Let us gumawa tayo po ng tinatawag na parang estimation o calculation, no? Sabi po dito, yung decree that was issued, no, or the word, yung date na sinabi po dito, no, kasi may mga different decree, but ito yung, I believe, sa chapter 7 ng Isra, no, na ni-record nila, and it goes with 457 BC. Yung decree that was issued to restore and rebuild Jerusalem was in 457 BC. Then we will, I should say, add yung years na kung saan we will add yung 69 weeks, which is equivalent to 483 years. Then we will end up on 27 AD. So yung 27 AD, dito po na-cut off ang Messiah. So yan po yung isang bagay. Now, titingin din po tayo sa isang, I should say, record sa history, no? Kasi sinabi nila na si Herod the Great ay namatay noong 4 BC. Ngayon, we will simply estimate kung kailan pinanganak si Jesus dito. It is like meron siyang tinatawag na estimate time, no? Let's say 7 BC. And we set yung kanyang month na September. Kasi yung September is the start of the year sa Jewish calendar, at doon sa sinabi ni Luke, yung shepherds, they were watching their sheep at night. Yeah, during fall season, you can still stay at night. So this around fall season. Kaya we presume na he was born in September, no? Si Jesus. Now, ating po makikita rito, no, do sa sinabi din ni Luke dito, no, nung when Jesus was born, of course, merong 40 days na purification sa mga women. So kaya hindi sila kagad makakabalik sa Nazareth. They stay for a while. Sabi ko nga, when Jesus was born, he was born in a manger at na-witness siya ng mga shepherds. But when the wise man came, he already around 1.5 years. At ito po yung explanation dito. When the wise man found Jesus, he was already a child and he is in the house, no? Yung explanation po dito ay atin pong makikita yan, no? Sa Luke chapter 2 verse 41. Sabi dito, "Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of Passover." So we assume if Jesus was born in September 7 BC, it means 6 months siya nung unang pumunta yung kanyang magulang sa Jerusalem to celebrate feast of Passover. 6 months siya.
And Jerusalem is close to Bethlehem, yung kanyang mga kamag-anak. Kaya eventually, they will pass sa kanilang kamag-anak before to return to Nazareth, which is 3 days travel yan. Then, during like 5 BC, again, nag-celebrate o pumunta yung kanyang parents sa Jerusalem to observe this Passover. And most likely, ibig sabihin, 1.5 years na siya. When Herod knew, nung dumating yung mga wise men, they determined saan siya pinanganak, o saan siya manggagaling, o saan siya magmumula. Sabi nga sa Bethlehem. And during that time, natapos sila sa Passover, puwadaan sila sa Bethlehem, sa kanilang mga kamag-anak. At doon sila nakita ng mga wise men. And during that time, Jesus is already like 1.5 years. Kaya nga si Herod the Great, when he knew na hindi na bumalik yung mga wise men, nagalit siya, no? Kaya sabi niya, lahat ng mga bata 2 years old below papatayin, no? Kaya nga si Joseph, he was awakened by the angel. Sabi nga nun, you have to flee because Herod is seeking to kill the child. Ayan po. Kaya umalis po sila, pumunta sila sa Egypt. At doon nga po, no, yung tawag na yung Rachel's wailing, kasi maraming mga bata 2 years and below, they were being murdered by Herod the Great kasi ayaw niyang merong kukuha ng kanyang trono o merong pang other king aside from him. So, yung dating na to, 7 BC or 6 BC probably, no? It will fall to 27 AD. Kasi si Jesus nag-start siya ng ministry, kung atin po mababasa dito sa Luke, sinabi po dito, no? Sa Luke, let me read dito, no? Luke chapter 3 verse 23. And Jesus himself began to be about, sabi po dito, about 30 years of age, being as supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. So it means kung siya ay pinganak ng September, sabi dito, he began his ministry when he is about to become 30 years old. About. So kaya nga dito, ating po makikita, he was baptized, hindi po during spring or during fall. Ang baptism po sa water, I believe, is during summer. Kasi yung tubig mainit. Ibig sabihin yung spring kasi, pag spring season, napakalamig pa ng tubig. Isipin yung yelo na tunaw sa tubig, no? Napakalamig. Pag fall naman, napakahangin. So kaya ang pinaka-ideal dito is yung summer. Yan po yon, na kung saan ikaw magdidip sa Jordan River. Yun nga yung tawag ni John the Baptist na yung sa repentance. But si Jesus, he was baptized to fulfill all righteousness. Ayan po. Na kung saan yung timing niya probably is July or August, no, na kung saan malapit na siya mag-September o malapit na siyang mag-30. Kasi during that time, yung kanyang baptism is around 29 na siya, going to 30. Kaya yung scripture, he began his ministry to be about 30 years of age. So kaya nga, yung tinatawag na accuracy ng tinatawag na timing is most likely, ito po yon if they give the right date. Kaya yung account sa Daniel regarding the 70th week, at saka yung dito sa Matthew na yung namatay nga si Herod the Great, yung pumunta yung Magi, yung kanilang I should say date, hindi siya nagkakalayo na it falls on 27 AD na kung saan Jesus was cut off. Kaya nga yung sinabi ni Hosea, after 2 days, kaya nga ang mangyayari niyan, we will add 2,000 years sa 27 AD, it will fall to 2027. Kaya sinasabi ko po sa inyo, we are in the last day. It means yung ating pong time dito is nearing.
sa bagay na mangyayari. Kaya nga, what we are waiting, yung tinatawag na dito sa mangyayari na to, is I believe yung tinatawag na harvest of souls, na magkakaroon ng harvest of souls. Then yung news regarding sa third temple, at saka yung, I should say, chismis na yung Antichrist. Yan po yung three things na inaantay po natin, no? O we need to see or we need to look. Kaya when Jesus talked on the last days in the record of Luke, in Luke 21 verses 20 to 24, nariyan po yung sinabi ni Jesus regarding sa mangyayari sa Jerusalem, no? At ito po yung prophecy ni Jesus regarding sa mangyayari nga sa Jerusalem, no? At let me read yung sinabi niya dito sa Luke chapter 21, no? Regarding doon sa Holy City. Sabi po dito, no? Starting verse 20, Jesus is talking. And when you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Verse 21, then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. Verse 22, for this shall be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Verse 23, but woe unto them that are with child, unto them that give suck in those days, for there shall be great distress in the land and wrath upon this people. Verse 24, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. So kailan po ito nangyari? Ito po ay nangyari in 70 AD that the Romans destroyed the city. At marami pong nasawi na mga tao, Jewish people, and they being scattered. Sabi nila, yung mga mananampalataya daw, since they know yung prophecy ni Jesus, sila ay nakalikas. Kaya hindi sila napahamak. So simula ng 70 AD, no, after 70 AD, Jerusalem is being trodden down by the Gentiles. They being trampled by the Gentiles. Ibig tinapakan sila o namuno ang tinatawag na mga hintil sa kanila, no, sa Jerusalem. Ibig sabihin under the Gentile rule. Kailan lang ito nabawi ng mga Jew o ng Jewish people noong nagkaroon na 1967 Day War, na kung saan yung Jewish soldiers, they were able to push yung mga Jordanians, no, out of the city. Kaya nakuha nila ang Holy City, no, for the first time nung they were dispersed in AD 70. Kaya nga from there makakalculate mo, no, it's parang almost 2,000 years, no, yung time na yon, and yung sa kapanahonan natin. After that, alam natin of course na yung Israel naging nation siya noong 1948, but noong 1967 lang nila na kuha yung city na being prophesied by Jesus that it will be trodden down by the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Na kung saan nangyari po noong 1967. Kaya kung makikita rito, no, na kung saan the clock is clicking for us to understand the time. Sabi ko nga, hindi tayo nagsasabi ng tinatawag na year o kumbaga sa kwan nagkakan tayo, no. But from dito sa calculation ng tinatawag na mga binigay nilang dates, if it's accurate, it means we are that close. 2027 dito sa the way I see it, no. Kaya nga nagbiro nga ako one time kasi in 1 Corinthians chapter 15 verse 52 it says at the last trump. Kasi God willing,
according to prophecy of Kim Clement, if he will be in the office next year, January 2025, he has 4 years as a president in the office until December 2029. So yan yung 4 years na window na kung saan maaaring it is a possibility that rapture will happen during his term. Kaya nga at the last Trump, it is Donald Trump's last term sa office to be president. No? So it means yung scripture mismo right in our face sinasabi na, no? But ito ay lamang, just only a piece of I should say like a piece of mind for you to see kung paano yung scripture na nagpapahayag, no? So for us to really see yung situation, no? So from here siguro I will stop, then I will I should say take yung input, any question or any I should say karagdagan dito sa aking senior sa inyo. Welcome po, no? We have still like 12 minutes to go. Anyone to contribute regarding do sa ating pong pinag-aralan? Daniel 70th week. Magandang gabi po. Pastor Ronald, go ahead. Go ahead po. Siguro po yung additional lang po siguro na yung ano ko lang po yung insight ko, no? With regards yung second coming, yung pagbabalik ni Kristo. So kasi yun po sa dati, napag-aralan po natin yung sa Matthew chapter 24 na sabi wala pong nakakaalam ng eksaktong oras. So ako po, hindi naman po ako against doon sa mga approximation of time. Kung 2027 o kung ano man po na petsa. Pero yung specific na day and hour, i-compare ko lang po doon sa parable of the 10 virgins, which is yun po ay sinabi ng Panginoon bilang kung kailan darating ang Panginoon, which is yung virgins referring to the church at yung groom referring to Christ, no? Alam po natin doon sa Jewish tradition, yung pong kasalan ay may oras po sila na from 6 in the evening up to 12 midnight. So nung italaga po kasi yung kasal, yung appointed day, yung 10 virgins naghanda po silang lahat. And assuming na yung tradition sa kanila ay nagsimula ng 6 in the evening, so naghanda yung mga 10 virgins na 5 fools and 5 wise women ng 6 o'clock. Pero doon po ay makita natin na even though may nakaset na time ng pagdating ng groom, which is pwedeng dumating starting 6 in the evening, hindi po dumating yung groom, hindi ko agad siya dumating. Kaya nga yung 5 hangal na ikakasal, nakatulog sila tapos walang reserbang langis. Samantala yung wise, yung 5, hindi sila nakatulog, naging vigilant. At mayroong extra langis. Kaya nga nung dumating yung groom, nearly midnight, napagbuksan ng pinto at sila po ay nakasama, wherein yung alam po natin, yung pool ng mga babae, naiwan po sila. Now, what I'm trying to say, under grace, ako'y naniniwala po na may mga petsa na itinalaga ang Panginoon na pwede nating i-approximate or ikwenta, pero still, yung pasya sa Panginoon kasi nga, I believe na kung mag-extend doon sa piece of ng wedding, nag-extend na nagkaroon ng extension yung pagdating. So, ibig sabihin, sa atin din, tayo na mga mananampalataya, tayo yung bride of Christ, naghihintay po tayo sa pagdating ng Panginoon. Kung mayroong mga oras o taon na hinihintay tayo, hindi natin may assume yun talaga. But we still need to be vigilant and awake sa pagdating. Kasi
mayroong pagkabalam. And I believe kung sa second coming ni Christ ay magkaroon ng delay, doon po kasi sa wedding ang delay ay hours, na delay ng ilang mga oras kasi almost midnight na dumating. So kung ang celebration will start at 6, so may mga hours extension. So kung i-compute din natin yung sa ratio ng 1 day is 1,000 years, yung hours, i-divide natin yon. Yung bang isang oras ng extension o 2 oras ng delay sa pagdating, ilan po bang mga taon? So ako hindi po against doon sa mga estimate ng mga scholars na maybe 2027 yung rapture, then 3.5 years yung first part, and then another 3.5 years tribulation, then the coming. Hindi po ako against doon. Pero open po ako according to doon sa sinabi ng Panginoon sa parable of the 10 virgins na po pwedeng ma-delay ang pagdating niya. Maaaring hindi rin talaga mangyari at 2027. Kasi sabi nga doon sa Peter, yung binanggit niyo po kanina na alang-alang sa marami para maligtas. Huwag kayong mainip kasi sabi niya, nadidelay kasi gusto ng Diyos bigyan ng pagkakataon ang lahat, na bigyan pagkakataon lahat na maligtas. So I still believe na, Pastor, yung sinasabi po yung harvest, dapat nating i-consider na kung tayong mga Kristiyano talaga gusto natin na yung calendar ng Panginoon ay mangyari without delay, yung last confirmation na lang ng second coming is the massive evangelism. Ang sabi po kasi ng Biblia, at maririnig ng lahat ang aking salita bago dumating ang wakas. So I believe kung mayroon mang expectation po tayo ng mga petsa ng buwan at taon, mangyayari po yun. Kasi lahat po ng mga signs na binanggit doon sa Matthew chapter 4, nangyari na. Yung famine, yung lindol, yung digmaan, yung mga antichrist, lahat yung mga naglamig na tumalikod. Pero isa na lang ang hindi nagaganap until this very moment, and that is the massive evangelism. Yung makarinig ang lahat. Kaya nga, yung sa Daniel po, yung babalikan natin, yung sabi doon, and people will come here and discovering wisdom, and before he comes, na darating ang panahon, ang mga tao ay paparito, tutuklas ng karunungan, at bago dumating yung wakas. Kaya ako naniniwala, Pastor, na dapat natin, if we are excited, no, na bumalik ang Panginoon, yung tinuklas na karunungan, which is yung ating food technology, magamit po natin for massive evangelism. Kung ito ginagamit ng kadiliman para ng diablo para mabiktima yung mga tao in a negative way, ay dapat mag-take advantage po tayo para magamit po ito sa massive evangelism. Kasi nga, again, at doon ako magtatapos na, lahat ng mga signs na sinabi po ng Panginoon Jesus in the book of Matthew, nangyari na. At isa na lang ang hindi nangyayari, na makarinig ang lahat ng kanyang salita. So, ako po, hindi po ako nagdunong sa 2027. It may. Pero it depends upon the people of God. Ang Diyos, mag-i-extend ba siya o hindi siya mag-i-extend? Nasa sa atin. Kung before 2027, lahat ng, sabi ko doon, all tribes, all nations, all tongue, kung lahat ng mga tribo, ng mga wika ay makarinig ng salita, then suddenly Jesus will come. So yun lang po ang aking masasabi. Okay, so I hope for the salamat po, no. Ganito po, we will end first in prayer kasi i-off ni Pastor Franco yung recording, no. Then we will go in discussion. Kung sino may time, is free to stay. Magkaroon po tayo ng palitan, mga kuro-kuro at katanungan pa. So let us pray. Heavenly Father, we bless you. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa aming Panginoon, Lord God, natutunan sa araw pong ito. Though we do not set, Lord God, dates, but we use simply, Lord God, this as a reference. Nobody knew, Lord God, the day nor the hour. But alam namin, Panginoon, Lord God, na yung nangyayari, Panginoon, around us, Panginoon, is already, Lord God, a signal for us. Now we look, Lord God, some other events, Lord God, patungkol. Alam namin, Lord God,
yung third temple, yung revealing of the Antichrist, though still naka-cover pa siya, Lord God. But these things, Panginoon, we are looking, at saka yung harvest, Panginoon, na kung saan, kung paano, Panginoon, nagkaroon ng first harvest, Panginoon, on the Feast of Weeks. Magkakaroon din, Panginoon, ng harvest, Panginoon, in the day of trumpet, because it's also called Feast of Ingathering. Thank you, Father, O Lord God, for letting us know, Panginoon, all these things in this season na mangyayari po, Panginoon. At salamat po, Panginoon, that we, Lord God, you have given us the Holy Spirit, na kung saan, Panginoon, the Holy Spirit will lead us and guide us in all the truth. Salamat po, Panginoon, that you will find us faithful, you will find us watching, you will find us, Lord God, na meron, Panginoon, kaming excitement and enthusiasm, Panginoon, Lord God, for these things na nangyayari po. Kasi alam namin, Panginoon, it will happen in our generation. Salamat po, Panginoon, for your grace upon us. Hallelujah. As we continue, may you give us, O Lord God, your hand, that you will give us good success, Panginoon, sa ayon pong ginagawa. And this what we pray in Jesus' name. We'll be looking for this probability. Kasi sinasabi na si ganito, Antichrist yan, si ganito, Antichrist. Isibihin, merong specific na sinabi ang Bible para makita siya o makuha siya o parang kumbaga sa ma-identify siya, no? Though na mayroong mga tinatawag na possible o posible, pero let us look this guy at sinasabi ng kuha ng Bible dito. No, bagamat hindi pa siya publicly kumbaga sa kanya, kasi I believe yung kanyang role to be exposed publicly is during the time that rapture has taken place. Ibig sabihin, nangyari na yung rapture bago pa lang siya lalabas. So kaya nga, ibig sabihin, of course, bago siya lumabas, yung Bible, sinabi na siya So meron ng tinatawag ng qualification para ma-pinpoint na siya yon. Nakuha po natin. Kasi hindi naman siya mystery na sino ba siya? The Bible so sinabi, dinisclose na siya kung sino siya So we will just look sa tinatawag na personality. Does he fit yung sinasabi ng scripture? Yun ang titignan po natin para magkaroon tayo ng idea. Para, narito na pala siya. It's only parang revealing. Parang nasa likod na siya ng kortina Ang mangyayari lang, hahawi mo na yung kortina. Ayan siya Nakuha natin. Ngayon, sabihin, hindi mahahawi yung kortina unless mangyari yung rapture. Follow up po, Pastor. Pwede po. Sige po. Follow up po. Yun. Kasi nga, Pastor, alam po natin yung with regards to Antichrist, meron tayong tinatawag na minor Antichrist at saka yung major Antichrist. The minor Antichrist are those people who stand against Christ. Pero yung marami po yun. Pero yung major Antichrist, yung Antichrist which they call the Vicar. Yung Vicar means kinikilala yung kanyang sarili na kapantay ni Kristo. So nag-iisa yon. Iisa yung lilitaw na Antikristo na ipapakilala ang kanyang sarili na kapantay siya ng Kristo. Yun. So ngayon, Pastor, kaya ko po natanong yun kasi nga ako ay yung mga recent lang po na mayroon pong napanood ako sa YouTube na isang respected rabbi sa Israel ngayon na yun nga sinasabi niya na malapit na dumating kasi sa kanila hindi nga nila kinikilalang Messiah si Jesus ang sinasabi nila hindi na magtatagal ayon doon sa kanilang most respected rabbi hindi na magtatagal talagang magpapakilala na yung Messiah ng Israel, ng Hudyo. Yan po ang sinasabi. At sabi nga nung rabbi na yon na ipanganak na siya, andyan na sa Israel, hindi pa lang time para ipakilala niyo kanyang sarili. That's why they are preparing. So kung kaya nga po yung mga bagay na yon, kaya nga sinasabi ko na kung yung Biblia ay napaka-vital yung building ng temple kasi yung
in the midst of 3.5 years ay doon lulok-lok yung yung Antikristo doon sa templo, to sa aklat ng Excel, magpapakilala siya na siya yung Kristo, yun yung blasphemous, yung pakasalanang walang pangalawa. So para makita natin yung calendar niyan, kailangan una tigit sa lahat maitayo yung templo so that we can compute. Ngayon pag natayo yung templo, kung totoo yung mga spekulasyon na yun nga pumasado na yung red hyper na talagang pasado na siya na unblemished, nakahanda na. So kung sinunog na o hinanda na yung abo. So ang sunod niyan, tatayo talaga yung templo. At doon sa templo, pag naituyo yun, doon tayo magra-rapture talaga at maghintay ng 3.5 years para yung sinasabi ng most respected rabbi ngayon ng Hudyo na naroon na, full of wisdom, hindi pa lang nila nire-reveal pero nasa Israel na. Yung Messiah po nila na kiniklaim na hindi si Jesus Christ. Yun ang ipapakilala nilang Messiah doon sa ibibuild na templo. So what I'm trying to say, I'm not contradicting doon sa computation ng 27, pero kung titingnan po natin yung mga current events sa Israel kasi yun talaga ang final na mag-aano nung iskatos yung mga event sa bayan ng Diyos. Baka hindi po mangyari sa 2027 kasi 2024 kung di pa na-build yung temple kasi after building the temple kailangan lumipas yung 3.5 years para i-reveal yung major antichrist na ikiklaim niya, I am the Messiah of the Jews. Bagaman sinasabing nakahanda na yung red hyper, wala pa yung building. At bagaman sinasabi ng most respected rabbi ng mga Hudyo ngayon na malapit kay Netanyahu na sinasabing panahon na lang ang inihintay para yung Messiah ay i-reveal. Kasi yun daw Messiah na sinasabi ng rabbi ay talagang full of wisdom. At according to their mga aral, yun na siya, yung mga karakter. So yun po. So with regards to mga estimation, lalo mga theologians, mga scholars, I still stand na maaaring i-extend po ng Panginoon yung second coming, most especially the rapture and the tribulation. Kasi nga, yung current events nagpapatunay na wala pa yung temple, wala pa yung doon magsisimula after building. So, ang sa akin po, talagang we need to become vigilant na yung habang hindi pa yan nangyayari, gawin natin mangyari yung sinabi niyo Pastor na yung harvest doon sa the first harvest and the second harvest will come all together na ang bago dumating magsasama yung mga ani sa unang patak ng ulan at huling patak ng ulan ay mas madami. At yun ang magiging signal na eto na maraming kaluluwa. So Jesus will come. Ayun po. Tama po yun. No? Ngayon, yung sinit natin na date na 20 AD 27 AD o 2027 is based do sa binigay nilang date. No? Ngayon, hindi natin alam yung kung accurate nga yun. Kaya still, kumbaga sa we just use only parang reference na sinasabi na nga malapit na. Parang ganon. Tanaw na, ika nga. Hello po, Pastor. Magtatanong lang po. Sige, Pastor Bob. Kasi po, ito pong ng Daniel, di po ba yung 69 weeks is already fulfilled? Ngayon, nasa 70th week na po tayo. Kung mapapansin po natin... Opo. Sige po. Kung makikita po natin yung sa verse 24, kasi binabasa ko, parang tatlo na po yung rito na fulfill. 6 po ito eh. Bali may 3 na lang po siyang at the end of the 70th week of Daniel. Yung una po na finish the transgression, and then yung pangalawa make an end of sins, and then yung pangatlo make reconciliation, yung atonement for iniquity. Diba yun yung po ng Panginoong Hesukristo? So
napulpil na po yon. So meron pa tatlong natitira, yung bring in everlasting righteousness, seal up vision and prophecy, tsaka yung anoint the most holy one. So ito po yung ano po ba, yung magaganap during this 70th week. Kailangan mapulpil po ito. Yan nga po yung reason kung bakit babalik si Jesus to fulfill and to complete all these things na kung saan it pertains to the Jewish people actually yan itong anim na ito to finish the transgression, yung kanilang transgression to yung kanilang yung sa pangalan to make an end of sin, yung kanilang sin of unbelief, to make an atonement for wickedness, yung kanilang tinatawag na hardening of the heart, and to bring an everlasting righteousness. Yung everlasting righteousness starts with the millennium going to that tinatawag na new heaven and new earth, and to seal up the vision and prophecy, no, regarding sa kanyang pag-rule, and to anoint the most holy place. Ito yung isi-set up na temple kasi I believe, ibig sabihin na pag-aralan natin na during millennial reign ni Christ, we will still use yung tinatawag na Feast of Tabernacles kasi it's being commanded na they will be going to Jerusalem to that feast na ang mga nations pupunta sa it is yung yung promise na to is pertaining to the Jewish people. Opo, sa Jewish people po ito. Thank you po. Abo. Okay, sino pa pong merong i-contribute o isa-suggest o question? Okay po. Meron po akong Pastor Ano. Sige po. magandang umaga po diyan. Magandang gabi. Di na umaga. Salamat sa Panginoon sa ating talakayan. Napakaganda, Pastor, sa ating talakayan. Ang pinakikita po ng Panginoon sa atin ay malapit na nga. Malapit na. Pero mo, 1927 niya, 24 na. Almost wala nang 3 taon yan. Tayo makakakita na ng sinasabi Ngunit sa akin ang nakikita ko ay kailangan may gawin pa tayo. Patuloy na gumawa dahil malapit na nga ang paghanda ito ang mahalaga, yung paghanda sa darating na ito. Nakita ko doon, pinakita ng Panginoon doon sa Daniel 9 verse 16 niya Sa verse 16, babasahin ko sa Tagalog. Mabilis akong bumasa sa Tagalog O Panginoon, ayon sa buong katawiran, sinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay mahiwalay sa iyong bayan, Jerusalem, na iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kakutyaan sa lahat ng sa palibot namin. Ito ay naging isang katotohanan nakikita natin. Kasi yung kasalanan talaga, ito ang ugat ng pangyayaring ang ating sa atin mismo. Wag na tayong lumayo, JNCIM, ang mga servant natin involved dito. Ang mga servant, ang mga lingkod ng Panginoon, tayo, mga pastor, tayo ang tinutumbok dito. Bakit nagiging kakutyaan ang ating ministeryo? Ako'y nalumo doon sa narinig ko doon sa San Teodoro, sa Mindoro, Ano sabi nung nakapaligid doon? Ang inyong pangalan international pa kayo. Ang inyo namang wala namang kayong simbahan. Ang inyong simbahan ay gutagot, gayaan, parang gayon ang pagkakasabi. Bakit kaya nagiging kakutyaan ang ating dinadalang ministeryong ito?
ang pagkakaunawa ko dito, dahil tayo mismong mga lingkod ng Panginoon, hindi natin na nauunawa at ginaganap ang repentance, ang pagsisisi ng ating kasalanan. O yung ating mga tinuturuan, hindi pa natin na ituro itong repentance. Napakahalaga pala ganitong repentance. Kung tayo ay magtuturo o ang ating sarili ay darako sa tunay na pagsisisi, yung magiging totoo tayo sa Panginoon, dahil patuloy tayo nagkakasala na ang repentance ay hindi nakikita ng Diyos ang totoo. Di ba naman ganun niya? Ang tunay na repentance hindi makikita ng tao. Diyos lang ang nagbibigay nito. At ito ay, di ba, biyaya lang naman ng repentance, ano? Hindi ito kaya mong paghirapan. Kapag nakita ng Diyos na totoo ka, bibiyayaan ka ng repentance. At ang kasunod noon ay faith, pananampalataya. Without repentance, there's no faith na bumubuhay sa atin. O meron man ikaw na sinasabing faith, hindi ito nag-uugat. Hindi ito nag-uugat. Kaya nagiging kakutsaan ang ating ministeryo o ang iyong pinaglilingkurang ministeryo. Mahalaga ito, kaya sinabi ko nga, nakita ko dito sa Daniel 9 verse 16. Kaya pala mayroon tayong dinadalang paghihirap. Ang burden ko talaga yung yung San Teodoro. Kaya nga kung may magagawa, dapat gawin natin. Hindi lang siguro ang San Teodoro, marami, lahat tayo, lahat ng lugar na mayroon tayong itinatayo o binubuhay ng Ministeryo ng JNCIM, ating pag-isipan. Tayong mga lingkod mismo makakakita nito. Kung tayo ay naglilingkod na ang repentance ay hindi nabubuhay o hindi totoo sa paningin ng Diyos, wala tayong pagpapalang matatamo sa Panginoon. No? Sapagkat magiging patuloy na kakutyaan. Malapit na ang wakas sa ating pinag-uusapan. Nawa ay ating maunawaan o ituro sa ating mga flocks ang tungkol sa repentance. Ito ay mahalaga. Pagkatapos na biyayaan tayo ng tunay na repentance, yung faith ay mabubuhay. Ang faith ay, sabi, faith without action is dead. Baka naroon tayo, huwag nawang mangyari. No, salamat sa Panginoon. Hanggang doon lang po ako. Maraming po salamat, Pastor Ano. No, I believe yung repentance nga na kung saan yung pagbabalik loob, na kung meron tayong tinatawag na pagpapakumpa, we will hear the voice of God again. Mapapakinggan muli natin ang tinig ng Diyos sa atin. Kasi ibig sabihin, kung tayo ay merong oras o merong tinatawag na personal devotion sa Panginoon, ang malaking question kasi niyan is, what God is telling you? Ano ang sinasabi ng Diyos? Kasi the Holy Spirit will not be Isibihin na He is clear and He will lead us and guide us. That's what I believe. Ngayon, pag mayroong pag-humble through repentance at nakita ng Diyos yun, probably yung guidance niya, bibigyan tayo tinatawag na impression at probably merong mga sagot doon sa ating iniisip. Okay, kung na po, satisfied na po. Amen. Opo, 9:20 satisfied na. po. Salamat po. 9:20 na para makapahinga na kayo. Pastora Emma, kamusta po kayo? Thank you for coming. Sige Si po. Pastor Vidal, narito ba si Pastor Vidal? Umalis na po, Pastor. Umalis na. Okay. Yung isang theologian natin.
Nauna na. All right. Next week, we will continue yung study, no? Probably, I will be teaching yung the coming Antichrist, for us to have the idea kung sino siya based doon sa sinasabi ng Bible, yung description ng Bible. And probably siguro regarding sa update ng Third Temple, we could have some parang update. We'll dig on para for us to be aware doon sa mga mangyayari, no, sa mga bagay na that will take place. So kaya nga God is giving us, I should say, the window na kung saan yung ating tinatawag na nilalakaran, yung ating tinatawag na influence, yung ating tinatawag na mga kasama sa tahanan o sa community o sa trabaho, at least we have a good relationship with them. Patuloy natin silang ililip up sa prayer, especially yung ating mga kapatid, no, that time will come for them na umuwi na at bumalik na sa Diyos, magbalik loob na sa Panginoon. So yan po yun, bago pa mangyari yung rapture of the saints. So, okay. Tapos na po tayo, no? If you have something, you can share kung meron kayong something. So kung wala na po, we will just end up, no, para makatulog kayo ng maaga. See you next Thursday. God bless po. Okay, bye-bye. Thank you po. God bless po. Bye-bye. Thank you po. God bless po. Okay, bye-bye. God bless. Oh, God bless. Thank you po. God bless po.